At ipagpapatuloy po natin yung ating mga aralin patungkol po sa Lordship ng Panginoong Jesucristo. No? At ako po'y naniniwala na ito po ay dapat matutunan natin at dapat bigyan natin ng daan ito. If you are saved and you claim that you are a Christian, then you should understand the Lordship of the Lord Jesus Christ. Okay, Lord means what? Can you still remember that? Is the what? Yeah. Supreme authority. Okay, that's it. Isa lamang nakapasa ngayon. So dinami-dami ng tao ngayon, bagsak kayo lahat sa quiz. All right? And Lordship is what? The what? Saan ka? Sino yun? Tama yun eh. Sino yung sumasagot? Lordship is what? Lakasan mo. That's it. Okay. The demonstration of the power of the authority of the Lord Jesus Christ sa buhay ng mga mananampalataya. Imagine na ang Panginoong Jesucristo dinidemonstrate niya yung kanyang kapangyarihan sa buhay ng mga mananampalataya. Wow. What a great truth, mga kapatid. Amen? So that is Lordship. So if you will allow that, then napakaganda po, mga kapatid. Okay? Now, most of the passages that we are going to read tonight is from the letter of the Apostle Paul to many churches like Romans, to the church at Rome, and to the Corinthians, and also to the Ephesians. Okay? And also to the Actions. Sa mga taga-Acts. Hindi nyo nakuha yun, mga kapatid. Romans chapter 14. Romans chapter 14. Binasa na po natin ito noong nakaraan at bibigyan po natin ng daan na muli po natin or diin para maunawaan po natin ng mabuti. Okay? Romans chapter 14 in verse number 7 down to verse number 9. Are you with me now? For none of us liveth to himself, for no man dieth to himself. For whether we live, we lived unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live, therefore, or die, we are the Lord's. Just imagine that. And then he said in verse number 10, or verse number 9, for to this end, okay, yung sinabi niya sa verse number 8, Christ both died and rose, and what? Revived or lived, that he might be, what? Lord, both of the dead and living. Okay? Now, just imagine na si Paul, ini-emphasize niya that the Lord Jesus Christ, when He gave His life, that He died and was buried and rose again. Yan ang sabi dito sa binanggit natin. Imagine in chapter 14, in verse number 8 ng Book of Romans, ay nandiyan yung gospel. Okay? Verse number 9, nandiyan po yung gospel. Okay? And then, binigay niya yung reason kung bakit siya, mga kapatid, bakit niya ginawa ito. Nang sabi niya, dito mga kapatid, that he might be, sabi ni Paul, the Lord both of the what? Dead and the living. So, ano ho ang ini-emphasize dito mga kapatid? The hope of everyone who believes in Him. Di ba? Kasi, kahit na mamatay ka rito sa ibabaw ng lupang ito, kung nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo nawala ka lang dito, pero hindi ibig sabihin nun, tapos na yung pag-asa mo. 1 Corinthians chapter 15. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men what? Most miserable. See? Miserable. Kung dito lamang tayo sa buhay na ito, may pag-asa sa Diyos. Kaya nga po ang nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang buhay natin ay hindi lamang dito tayo umaasa sa buhay na ito, kundi maging sa buhay natin sa taas, sa langit, ay may pag-asa pa rin po tayo. That is why the Apostle Paul said, He is the Lord of what? Dead and the living.
Okay? May naiintindihan na po tayo? Okay, this is good. Alright, tayo po sa dalim manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga talata na binasa po namin. Please, once again, give us the wisdom, the ability, O God, to understand your word and to receive your word with gladness, with joy. Na bagamat mahirap ito sa amin, mabigat ito sa amin, masakit man minsan, Panginoon, but we still thank you, O God, for allowing us to receive your word, to hear your words, and to receive your word. Thank you. Bless your people tonight, and may I ask you, O God, to please forgive us for our sins and cleanse us from all unrighteousness. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? Now, ang pinakamaganda rito, mga kapatid, sa binabasa po natin, follow me carefully, everybody, find your seats na, at gusto ko na every time na nagsasalita ako, mga kapatid, ay mayroon talaga kayong natututunan. No? Inuulit ko, ang simbahan ay eskwelahan. Okay? Na dito dapat matututunan natin ang maliwanag na pagkakilala natin sa Panginoon. Maaaring iba sa inyo, nasanay na kayo, nung kayo ay nasa inyo pang kanya-kanyang simbahan, na nakaugalian lamang na pumunta sa church, and then after that, tapos ang lahat. Without understanding or taking something para sa buhay natin sa araw-araw. But this time, mga kapatid, let's take it seriously. Okay? Pag kilala mo ang Panginoong Kristo, ay talagang matutuwa ka sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Okay? Ulitin ko po, pag kilala mo ang Panginoong Kristo, matutuwa ka sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Pero pag hindi mo kilala ang Panginoong Kristo, I'm telling you, kailanman ay hindi ka matutuwa sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Kailangan makilala mo ng mabuti. Now, so, you understand, mga kapatid, na ang Christianity, ang Lordship ng Panginoong Kristo ay lagi pong katambal ng Christianity. Here's what I'm saying, okay? If you will not recognize the Lordship of the Lord Jesus Christ in your life, you should not call yourself Christian. All right? Now, in the book of Acts, let's turn to the book of Acts. Okay? Para lamang po maging maliwanag, mga kapatid. Chapter 22 of the book of Acts. Okay? You remember na si Paul ay nagpapahayag siya ng kanyang conversion. Okay? Nagpapaliwanag siya ng kanyang conversion, mga kapatid. Okay? Now, nung siya nagpapaliwanag ng kanyang conversion, verse number 7, ipinapaliwanag niya po na ganito. Look at this. Verse number 7, chapter 22 of the book of Acts. Verse number 7, are you with me? And I fell unto the ground. This is very personal. Nagtitestify siya, mga kapatid. And I fell unto the ground, and what? Heard a voice saying unto me, Saul, Saul, why persecutest thou me? Now, maliwanag, mga kapatid, na ito ay tinig mismo ng Panginoon Kristo. Okay? This happened, mga kapatid, during the time when the Apostle Paul was persecuting the Christians. Pinipersecute niya, inuusig niya po yung mga Kristiyano. Okay? At nung inuusig niya po yung mga Kristiyano, on his way to Damascus, there, the Lord Jesus Christ met him right there. Minet niya po si Saul na naging Paul. Okay? And then, ang sabi ng Panginoon sa kanya, Saul, Saul, why persecutest thou me? Now, maliwanag naman po, mga kapatid, na ang inuusig ni Paul that time physically ay ang mga Kristiyano. In fact, that time, may dala-dala naman po siya ng papeles, mga kapatid, bilang katibayan na may karapatan siyang usigin ang mga Kristiyano. And by that time, listen now, by that time, this is the book of Acts, okay? Here is the Apostle Paul in action, okay? Ano po ang kanyang ginagawa ng uusig, all right? By that time, he was serving the Lord of Rome. Did you get that? All right. Emperor Caesar. Okay? Now, listen.
tandaan po natin, huwag niyo kakalimutan yung sinasabi ko. And so, ang Panginoong Kristo, minute niya po si Saul on his way to Damascus. Alright? At kinausap niya si Saul, and sabi niya, Saul, Saul, why persecutest thou me? But physically, ang pinipersecute ni Paul ay mga Kristiyano. Alright? Yung mga naglilingkod sa Panginoong Kristo. In other words, sila po ay mga tagasunod ng Panginoong Kristo. Pero sinabi mismo ng Panginoong Kristo, kung kayo ay inuusig, ako ang kanilang inuusig. Every time na kayo ay inuusig, ako ang kanilang inuusig. So kaya makita nyo si Paul, sinabihan niya, bakit mo ako inuusig? Hindi niya sinabing, bakit mo inuusig yung mga followers ko? No. Sapagkat alam ni Panginoon na pag inuusig tayo, ang inuusig niya, ang inuusig ng mga manguusig ay si Kristo. Did you get the point? All right. Hindi niya sinabing, why persecutest the Christians? No. Why persecutest thou me? Is that clear? All right. Now, here's the thing, mga kapatid. And sabi niya sa verse number 8, why, sa verse number 8, and I answered, Paul said, who art thou, Lord? And he said unto me, I am Jesus of Nazareth, whom thou persecutest. All right? Now, verse number 9, and they that were with me saw indeed the light, and were afraid, but they heard not the voice of him that spake to me. Imagine that, mga kapatid, yung tagpo, ano? Nakikita niyo yung tagpo. May kasama siya at nakita yung mga pangyayari, pero si Paul lamang nakakarinig, mga kapatid, ng tinig ng Panginoon. Bakit? Siya po kasi yun ang uusig. At ang inuusig niya mismo ay Panginoong Kristo. At merong sadya ang Panginoong Kristo sa buhay niya. So that was the turning point in the life of the Apostle Paul. Now, notice in verse number 10. Tingnan niyo mabuti, ha? And I said, okay? And I said, what shall I do? What is the next word? That is in capital letter. Okay? What shall I do, Lord? Okay? And the Lord said unto me, arise and go into Damascus, and there it shall be told thee of all things which are appointed for thee to do. All right? Now, itong sadya ko rito, mga kapatid, kaya pinakita ko sa inyo ito, so makikita nyo katibayan doon sa aking statement na if you are a Christian, you should recognize the lordship of the Lord Jesus Christ in your life. You see, in the life of the Apostle Paul, sabi ko sa inyo, ang mga binabasa natin dito ay sulat ni Apostol Pablo. Okay? Na ang sabi nga niya sa 1 Corinthians chapter 15, okay, you don't need to turn to it. Ang first part, kapatid, is ipinakita niya yung gospel. Alright? Pinakita ni Paul sa first part ng 1 Corinthians chapter 15. And then sa second part, ipinakita niya yung mga eyewitnesses. Eyewitnesses. E-Y-E. Alright? Eyewitnesses. Ibig sabihin, yung mga nakakita mismo. Okay? Sa Panginoong Kristo, sa muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo. Okay? So yan mismo ang ipinakita ni Paul. Na ang sabi ni Paul, ang pinakang uli dyan, ako na mismo ang nakakita. Alright? Ako na mismo ang nakakita. Na yung sinasabi ni Paul ay ito na yung tagpo na ito. Okay? This is in the book of Acts, in 1 Corinthians chapter 15, ipinapahayag niya na sabi ni Paul, ako na mismo ang nakakita. At kaya nga, mapatid, nung nakita ng Panginoong Kristo, ay nakita ni Paul ang Panginoong Kristo, yung mga pangyayari at nakausap niya mismo ang Panginoong Kristo, sabi ni Paul, that's why I am what I am. Okay? In other words, pinapakita niya, nakita niyo ngayon, ako na ngayon ito. After na may nakita ako at narinig ko ang tinig ng Panginoong Kristo, nakatulad ng nangyari kay Cephas, nangyari sa more than 500, nangyari kay James, nangyari sa mga apostles, and then, kung anong nakita nila,
ay nakita ko rin, kaya nung nakita ko, nagkaroon ng pagbabago ang aking buhay. Now, bakit nagkaroon ng pagbabago? Ayon sa testimony ni Paul dito, sa tagpo na ito mga kapatid, ang sabi ng Biblia mga kapatid, ang sabi niya sa Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko? Panginoon. So, nirecognize niya ang lordship, ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo, ang power ng authority ng Panginoong Jesucristo over his life. Okay? Did you get that? Ni-recognize ni Paul. Kaya nga po, mga kapatid, sinasabi ko, kaya ako sinasabi ito sa inyo, don't miss this. Listen carefully. Don't miss this. Kasi, mga kapatid, walang magbabago sa buhay natin kung wala tayong alam. That's why I don't want you to miss this. That's why if you are a Christian, you should recognize the lordship of the Lord Jesus Christ in your life. I'm not saying that you are not saved if you will not recognize. But I'm saying that if you are saved, you should recognize. You see? Because changes, mga kapatid, yung pagbabago ng buhay ng isang Kristiyano, kapatid, ay nakasalalay sa ating pagkilala sa lordship ng Panginoong Jesucristo. Alright? Sa pagkikilala natin sa kapangyarihan ng authority na ipinapakita, dinidemonstrate ng Panginoon sa buhay po natin, doon nagsisimula pagbago. Look at the Apostle Paul. Yan po ang example, kapatid. Yan ang matinding halimbawa. Excuse me. All right? So, very clear. Makikita po natin dito na si Paul, nang sabi niya, gusto niyo po makita ang statement ni Paul? All right, let's go to the book of 1 Corinthians chapter 15. Kasi ayokong ma-miss niyo po yun, kapatid. All right? All right. Verse number 5. Okay, this is the second part, mga kapatid. Verse number 5, 1 Corinthians chapter 15. All right, are you with me now? All right, here's the thing. And that he was what? Sin of Cephas. Then of the 12. After that, he was sin of above 5 or more than 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto his present, but some are what? Fallen asleep. After that, he was sin of James, then of the apostles, and last of all, he was sin of me also, as of one born out of due time. Then verse number 9, for I am the least of the apostle, that I'm not made to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. See that? And his grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Look at the testimony of the Lord Jesus Christ. Look at the testimony of his changed life. You see, yan po yung kanyang changed life. Yan po yung bagong buhay na kanyang ipinamumuhay, mga kapatid. Okay? Kailan nangyari po yun? Na na-meet niya ang Panginoong Jesucristo at kinilala niya ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo over his life. So tinanggap ni Paul, it's no longer the authority, kapatid. It's no longer the authority that I am holding in my hands that is covering my life or controlling my life. But it is now the authority of the Lord Jesus Christ in my life. You see, dati, akala niya ang kanyang power ay nando sa papel na dala-dala niya mula sa kapangyarihan ng Rome. But this time, kapatid, it's no longer that paper, kapatid. It is the lordship of the Lord Jesus Christ. You see that? So yun ang nagbigay sa kanya ng pagbabago ng buhay. Nakuha niyo po yun, mga kapatid?
You see? So I hope you're following me, ha? At makikita po natin na napakaganda yung testimony na ito ni Apostol Pablo, mga kapatid. Now, so after that, makikita po natin yung pagbabago ni Paul na nakita natin sa Book of Acts na pinalakas po, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 15, makikita po natin at ang encouragement niya sa huling part, therefore, ano sabi niya? 58, yung paborito ninyo. My beloved what? Be you what? Always in, for as much as ye know, that your labor is not in vain. You see, listen, alam nyo ba, mga kapatid, na yung encouragement na yan ni Paul, alright? If you have your pen, sulatan nyo. Sa 1 Corinthians chapter 15, sa huling binasa po natin, ang sabi ni Paul, yung grace, yung biyaya ng Panginoong Kristo ay hindi nauwi sa walang kwenta. Kaya nga, sa verse number 58, sinasabi niya rin, kayo rin. Your labor is not in vain. Kaya be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain, because the grace of God that is in me is not in vain. I don't know if you're following the point, mga kapatid. Okay? Now, so sulat siya ni Paul sa mga taga-Roma, sulat siya ni Paul sa mga taga-Korinto, yan ang mga pinatunayan ni Paul sa kanyang buhay. And look, pagkatapos po mangyari ito, mga kapatid, huwag po natin kakalimutan, sundan niyo mabuti. We're following the life of the Apostle Paul, how the Apostle Paul, kapatid, allows the Lordship of the Lord Jesus Christ to reign over his life. Okay? Na mag-control sa kanyang buhay. So makikita nyo na hindi po ito basta-basta, mga kapatid. Now, pagkatapos po niyan, makikita po natin dito sa Book of Ephesians. Let's go to the Book of Ephesians. Another letter of the Apostle Paul to the brethren at Ephesus. All right? Chapter 1, please. Chapter 1. See? Pagdudugtugin po natin ito, sapagkat ang sulat ni Paul, kapatid, bagamat iba't iba ang kanyang mga audience, okay? Pero hindi po nagbabago ang kanyang mensahe. Alright? Look in Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. Look at verse number 20. Okay? Are you with me now? Which he wrought in Christ when he what? Raised him from the dead. The Apostle Paul was speaking to the Father, okay? And set him at his own right hand in the heavenly places. Okay? Now, dinala ko na po ito sa inyo, binasa ko na po ito sa inyo. Now, hindi po ito regalo, but this is the result of his obedience. Okay? Now, merong reward ang obedience, mga kapatid, at merong consequence ang disobedience. Did you get the point? Okay? So, here is the reward of his obedience. Now, verse number 21. Far above all principality and power and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. Again, may relation or related itong talatang ito sa book of Romans chapter 14. Both the dead, He is the Lord of both the dead and the living. Now, tinutukoy dito ni Paul sa mga taga-Ephesians, not only in this present world, but the world to come. Okay? So, getting ready. Kaya nga po, makikita nyo talaga, ang sino mang naglilingkod sa Panginoon, talagang hindi mauwi sa walang kabuluhan. Kasi mga kapatid, pagka nawala ka sa ibabaw ng lupang ito, another word, siya pa rin ang Panginoon. Bakit? Siya ang Panginoon ng patay at siya ang Panginoon ng buhay. Or siya ang Panginoon ng buhay, siya ang Panginoon ng
patay. Siya ang Panginoon ng present world. Siya ang Panginoon ng darating na world. Am I clear? Kapatid, this is the great truth in the Bible. Now notice what the Bible says here. Verse number 22. And had put all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Now listen, si Apostle Pablo, mga kapatid, ay lahat na lamang ipinapahayag niya upang mabigyan natin ng daan ang lordship ng Panginoong Kristo sa ating buhay. Did you get that? Kasi mga kapatid, dito sabi ko sa inyo ng mga nakaraan, mahalaga na kilalanin natin ang lordship ng Panginoong Kristo para maligtas tayo sa ibang mga lords. Okay? Mula sa kapangyarihan ng ibang mga lords. Okay? Now listen, tandaan po natin, sa panahon ng sinusulat ito ni Apostol Pablo, ay nandiyan po si Cesar. Yan po yung naalala niyo ang Panginoong Kristo mismo, nagsalita po yan na dalawa, ang sabi niya, yung kay Cesar ay kay Cesar, at yung sa Panginoon ay sa Panginoon. Okay, ang sa Diyos ay sa Diyos, at yung kay Cesar, ibigay ninyo ang kay Cesar, sapat ang kay Cesar ay kay Cesar. Ang Panginoon ay sa Panginoon, sa Diyos ay sa Diyos. Okay? Now, very fair naman po ang Panginoong Kristo na sinabi po yan. Alright? Now, but listen to me now. Back in those days, nung sinusulat po ang mga sulat na ito, mga kapatid, may isang Lord. Okay? Na walang iba kundi si Cesar. Okay? Alam niyo ba noong araw, hindi lamang po siya kinikilala bilang emperor, kundi kinikilala siya bilang Panginoon. Are you aware of that? Now, noong araw, meron din po mga Diyos-Diyosan. May mga Diyos-Diyosan din po. Marami. Maliban kay Cesar, na bilang kinikilala lang Panginoon, may mga kinikilala rin po mga Diyos-Diyosan. Now, okay kay Cesar po yun. Di baling may kikilalanin kayong ibang Diyos-Diyosan, mga kapatid. Pero hindi po pwede na wag nyo, na hindi nyo ako kikilalanin bilang Panginoon ninyo. Alright? So, okay lang. Kung may kinikilala kayo ibang Panginoon, kilalanin niyo sila. Alright? Listen. Pero, hindi po pwede na hindi niyo ako kikilalanin Panginoon. But the point here, kapatid, is this. Pagdating sa Panginoon, hindi po pwedeng may kikilalanin ka pang ibang Panginoon. Because He is the only Lord. Yan ang point dito. Kaya nga, mapatid, ang problema natin sa ating Christianity is may mga kinikilala pa tayong ibang lords. Ngayon, meron ba tayong pwedeng itapat sa sa kapangyarihan ng Panginoong Kristo? Meron ba tayong pwedeng itapat sa Kanyang pagiging Panginoon sa buhay natin? Na kung wala na tayong pwedeng itapat sa Kanyang pagiging, bakit hindi po natin kilalanin siya na Panginoon ng ating buhay? By the way, let me remind you na bago mo siya tinanggap bilang sariling tagapagligtas, siya po ay dati ng Diyos at dati na siyang Panginoon. Hindi siya naging Panginoon nung kinilala mo siyang Panginoon. Siya ay dati ng Panginoon. Remember, Romans chapter 10 and verse number 9. You see? Now, ano sabi ng Biblia, mga kapatid? Ginagamit natin sa Romans Road. Okay? Ano sabi? That if thou shalt confess with thy, the Lord, the what? The Lord. You see? The Lord. If thou shalt confess with thy mouth, the Lord. That is in Romans chapter 10 na sinabi na po yan ni Paul sa Acts chapter 22. Who art thou, Lord? Anong gusto mong gawin ko, Panginoon? You see? Alam niyang Panginoon si Jesus, kaya lang hindi niya tinatanggap sa kanyang buhay. Kapatid, maaaring sa puntong ito, alam mong Panginoon din si Jesus, pero ang katanungan, tinatanggap mo ba siya na Panginoon ng iyong buhay at pinapahintulutan mo ba ng Panginoong Kristo na i-demonstrate ang kanyang buhay, ang kanyang kapangyarihan over your life? That's a point right there. All right? Now, kung inyong aaralin, mga kapatid, sa taas po ng Ephesians chapter 1 na ito,
in verse number 13, nandyan yung very popular passage na ginagamit natin pagdating sa security, eternal security. The doctrine of the eternal security. Ano sabi po? Let's take a look. Okay? Are you with me? All right? Look at this. In whom, what? Ye also, what? Trusted. Verse number 13, Ephesians chapter 1. Okay? Verse number 13. In whom ye also trusted. After that ye what? Heard the what? Word of truth. The what? The gospel of your salvation. In whom also after that ye what? Okay, now listen to me now. It is one thing to hear and another thing to believe. Hindi sapagkat, kapatid, hindi lahat ng pinapakinggan po natin ay pinaniniwalaan natin. Pero ang mahalaga sa talata na ito na sinasabi ni Paul, na sinabi niya rin po sa 1 Corinthians chapter 15. Balikan lamang po natin. Sige po, para lamang meron tayong argumento, magandang argumento. Okay? 1 Corinthians chapter 15. Okay. Nandiyan na po kayo. Moreover, verse number 1. Moreover, kung ako sa inyo, kukunin ko yung Bible nyo. Tapos tandaan nyo po sa Bible ninyo. Seryosong pag-aaral. Okay? Huwag niyong gawing ritual. Okay? Kasi after this, I promise you, makakalimutan nyo to. Hindi nyo, kahit na pilitin yung alalahan nito habang umiinom kayo at naninigarilyo kayo, hindi, mahihirapan kayo. Alright? Verse number 1, moreover, what? Brethren, I declare unto you the what? The gospel which I what? Preach unto you, which also ye have what? Received. When you preach, referring to what? To what they heard. The Apostle Paul preached, and they heard. The Corinthians heard it. And then what is next after they heard it? They what? Notice what the Bible says here. They have received. They have believed. They have received it. Which also ye have received, and wherein ye what? Bakit sila naninindigan doon? Kasi nananampalataya sila. Naniniwala sila. Tinanggap nila. You see, bakit nila natanggap ito mga kapatid? Kasi nag-preach si Paul. May narinig sila. How will they believe if they will not hear? Somebody must preach in order for the people to hear and what? Believe. All right? Then, let's go to Ephesians chapter 1. Verse number 13. Tingnan niyo kung ano sabi ni Paul. Uli, they heard the word of truth, the what? The gospel, which is the same, sinasabi niya sa 1 Corinthians chapter 1, at chapter 15. Kuha niyo? Alright, so walang pagkakaiba mga kapatid. Iisang mensahe lang ito. And whom ye, after that ye believe, ye were what? Sealed with that Holy Spirit of promise. You see, so here kapatid, dinala ni Paul yung salitang seal, the sealing now. Bakit? This is so important because this is now I'll give you three things here kung bakit meron ditong sealing, kapatid. Okay? They were sealed. Ano po ang ini-implicate po nito? Ano ang pinaparating po sa atin nito ni Apostol Pablo? You see, now notice the sealing here, mga kapatid. It tells us three things here. Number one, ipinapakita rito ni Paul that there was a what? Legal transaction. Legal transaction. Okay? Now, so, ito pong legal transaction. What is the legal transaction dito, mga kapatid? Okay? Ang legal transaction dito ay yung binabanggit palagi ni Paul na merong namatay, merong inilibing, at merong nabuhay na maguli. Alright? Now, para maging Panginoon,
Kung hindi mangyayari itong tatlong bagay ito, kung walang gospel, walang pwedeng maging Panginoon. Walang pwedeng makapag-overpower ng lordship ni Caesar. Na look, tingnan niyo po kapatid kung ano nangyari mga kapatid kay Paul under the lordship of Caesar. Okay? Yan ay kapangyarihan sa ibabaw ng lupang ito. Yan ay kapangyarihan pagka pinahintulutan nyo, tingnan nyo kung ano nangyayari. Inuusik, pinapatay niya yung mga Kristiyano. Yun ang kayang gawin ng kapangyarihan ng lordship ni Caesar. Pero makikita niyo po, ang kapangyarihan ni Paul ay iba na nung nalipat ang kanyang ang lordship niya sa Panginoong Jesucristo. So paano po nangyari ito? Legal transaction. Okay? Ano po yung transaction na ito? Na yung ginawa mismo ng Panginoong Jesucristo. For the wages of sin is what? That's the law. Okay? That's the law right there. For the wages of sin is what? Death. Okay? Who paid the penalty of sin? Jesus Christ. That is a legal transaction. Baka kapatid, ito pong legal transaction na ito was already done. Tapos na. Hindi na pwede pasubalian. Tapos na ho ang nangyaring ito. Maliwanag na po na binayaran na ng Panginoong Jesucristo ang hinihingi na kabayaran. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ay binayaran ng Panginoong Jesucristo. Tapos na. So kaya ho may silyo na. Yung silyo ay nagpapahayag na tapos na yung transaction. Ano something? Kapatid, kaya nga po sinasabi ni Paul, lahat ng ginagawa ng sino mang nanampalataya sa Panginoong Jesucristo at tumatanggap. Sinabi niya sa mga taga-Korinto, yan yung pinaninindigan ninyo. Na ano? Na si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Yan yung pinaninindigan nyo. Okay? Now, bakit? Bakit kayo ninindigan dyan? Tapos na. Nagkaroon na ng transaction. Kapatid, alam niyo po mga kapatid, listen now. Ang kinabubuhay natin ngayon bilang isang Kristiyano, ito yung tinapos na legal transaction. Kaya nga magre-rejoice na lamang tayo. Huwag na tayong matakot, huwag na tayong mahiya na mabuhay dito. Bakit? Finished transaction na ito. Yan ang pinakamagandang tandaan po natin dito. Kaya nga po, hindi nakakahiya, kapatid. Nakikilalaan natin si Kristo Jesus bilang Panginoon natin kasi may binayaran siya, may tinapos siya. Listen, it's clear in the book of Romans chapter 14 that He might be the Lord of both the dead and the... See that? Is the Bible clear, kapatid? Ang sarap pag-aralan ng salita ng Diyos. You see, klarado. Now, after that, so kaya sinilyuhan, may silyo na. Kapatid, ngayon sa sino man sa atin namumuhay, nakakahiya. Kung nakakahiya ka, dahilan sa kakulangan ng pagkaalam. Ano yung kakulangan ng pagkaalam, kapatid? Na walang natapos ang transaction. You see, mahirap, kapatid, na kaya maraming mga Kristiyano na hindi ganong kayang manindigan sa kanyang pagiging Kristiyano kasi walang alam sa transaction na ito. Pero kapatid, kung alam mong may natapos ng transaction, kung alam mo yung pagiging Kristiyano mo ay ginawa yan ng Panginoon at hindi mo ginawa, by the way, wala kang papel dyan. Wala kang ginawa dyan. Wala ang kamay mo dyan. Wala kang bago dyan. Ang ginawa mo lamang ay nanampalataya ka na siyang namatay at inilibing at muling nabuhay. Kaya nga after that, kinikilala mo na siya na ang kanyang kapangyarihan over your life. Kapatid, pagkatapos ng series ng messages na ito, na hindi pa maliwanag ang Kristyanismo mo, bumalik ka na lang sa pagano. Yeah, because sabi ko sa inyo, kapatid,
If you are a true Christian, you will always recognize the lordship of the Lord Jesus Christ in your life. Just like the Apostle Paul. Kaya nga sinabi ni Paul, ganun na lamang ang grabing sabi ni Paul, for to me to live is what? And to die is what? Walang katakot-takot. Bakit? Alam niyang may finished transaction eh. May legal transaction. Ha? Uusigin mo ako sa pagiging Kristiyano ko. Paano yung ginawa ni Kristo? Ay, hindi ba kung may utang ka at may kasulatan na nagbayad ka, tapos pag siningil ka uli, magbabayad ka pa ba? Ay, engot. Oo. Anong ipakikita mo? Pakikita mo ngayon? May resibo ka. Ayun o. Bayad ako. Bayad ako. Abay, ang liwanag ko, may resibo. Bayad ako. Ngayon, bakit malakas ang loob ko na mamuhay ng buhay ni Kristo? Eh kasi nga, may legal transaction na nangyari. Natapos na yung ginawa ni Kristo. Kung hindi natapos yung ginawa ni Kristo, wala tayong karapatan na mamuhay ng buhay ni Kristo. But listen, dearly beloved, therefore, look at the therefore, if anyone be in Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast. Puro therefore. Bakit? Because of the finished legal transaction. That's why you need to recognize Him as your Lord. Secondly, about the sealing, look at this. Are you ready? There was a change of ownership. Look at the change of ownership in the book of 1 Corinthians chapter 6. Let's go. 1 Corinthians chapter 6. Okay, look at verse number 19. Very familiar passage. Are you with me? All right. Sabi ng Biblia, what? Sabi ni Paul, ano? Sa mga hindi ka naiintindi, alam mo, nai-imagine ko na may mga nagsasalita na nagkukunwaring banal, kunyari may alam. Sabi ng Panginoon, sabi ni Paul, ano? Hindi mo ba alam? Ano? Kung sa kalsada ba? Ano? Engot. Ano? Know ye not that your body is the what? Temple of the Holy Ghost. I-connect mo na naman yan sa Ephesians chapter 1 verse number 13. Hindi ka nagkakamali. Temple of the Holy Ghost, which is what? Which is what? In you. Look in verse number 19. 1 Corinthians chapter 6 tayo mga kapatid. Are you with me? Okay. Which ye have of. And here's the thing. Ye are not your own. Ye are not your own. For ye are what? Bought with a price. Therefore, what? Glorify God in your body and in your spirit, which are what? In other words, which everything is God's property. Why is that? Because there was a legal transaction and there was a change of ownership. Yung dating inaari mo, hindi na iyo. Pag-aari na yan ng Diyos. Kaya nga wala ka ng ari-arian dyan. Kung wala ka ng ari-arian dyan, ano na lamang ang nandyan? Pinagkatiwala lang yan sa'yo. We're all steward. That's what the Bible says. Paul said. You see? Katiwala na lamang tayo. Hindi na sa atin yan. Katiwala na lamang tayo. Kaya sabi ni Paul, i-glorify natin, i-honor natin ang Diyos dito. What is that? Again, recognize the lordship, the power of His authority. Let me ask you a question. May authority kaya ang Diyos sa buhay mo? Ha? Hindi na iyo yan. So nagkaroon na ng change ownership. Tandaan niyo mga kapatid, nung tinanggap natin ang Panginoong Kristo bilang sarili natin na kapaligtas at kinilala mo,
Pero kung hindi mo pa kinikilala siya ng Panginoon ng buhay mo, I doubt kung talagang totoong tinanggap mo ang Panginoon. Bakit? Nagkakaroon na kaagad ng change ng ownership. Hindi mo na pag-aari yan. Nung tinanggap mo na ang Panginoon Kristo bilang sarili mong tagapagligtas at tinanggap mo na siya na Lord, Panginoon ng buhay mo, hindi mo na pag-aari yung katawan mo. Hindi na, wala ka ng ari-arian dyan. Kaya sabi ng Biblia, sabi ni Paul, glorify Him. Glorify God in your what? Body and in your spirit. Both what? Physical and spiritual. Maliwanag. Body and soul. Body, physical, and spiritual. Dapat siya ang manguna. Siya ang may control dyan. Kaya nga, mga kapatid, sinasabi ko lagi ito, na hindi po pwedeng manguna talaga yung emotion. Bakit? Kung ipapakontrol natin sa Diyos, sa Panginoon, yung ating body and our spirit, which is spiritual. Okay? Now, the Lord will take care kasi ang communication ng Panginoon, it's not through the body, but through the soul, through the spirit. So, it's always the spirit that will control the body. You see, kaya yan ang sasanayin ko sa mga magbabalikatan. You must learn to allow what you know to control what you feel. You see? Kasi most of the time, we are allowing what we feel to control and overpower what we know. That is emotion over what? Conviction. See? Akalain mo, sapagkat nasaktan ka, sapagkat na-offend ka, yan ang nararamdaman mo, sarili mo. Alam mo namang maganda ang pumunta sa church, pero hindi ka na pupunta sa church. Alam mo nang pwedeng manalangin, hindi ka mananalangin. Bakit? Ang pinapairal mo at pinapakontrol mo sarili mo ay yung nararamdaman mo at hindi yung alam mo. Wow! Karamihang nawawala rito, mga kapatid. Ganyan ang kalagayan. Kaya ang sabi ko, ang problema nila ay Christianity. And that they do not fully know the Lord Jesus Christ. That's the reason why we're coming to church. To know Him, that we might know Him more. Pinapairal natin, kapatid, yung nararamdaman natin. And dami naman nating alam. Alam natin maganda ito, pero hindi natin pinapairal yun. Ang pinapairal natin, nasaktan ako, offend ako. See? So that's the problem. So, ano ngayon, mga kapatid? Here's the thing. Tandaan mo ito, hindi na ikaw yan. Akalain mo, i-withdraw mo yung pag-aari ng Diyos sa Diyos. Ha? Tama, di ba? Ilalayo mo ang sarili mo na hindi mo naman pag-aari. Ilalayo mo. Nilayo mo sa church. Bakit? Sinunod mo lang yung nararamdaman. Kasi wala naman pagbabago yung asawa ko eh. Yeah, yan ang problema natin. Ang problema natin, it's always our feelings that control what we know. You know that God is in control. You know that God can take care of whoever they are. Pero hindi natin pinapahintulutan, kapatid, na yung alam natin ang mag-control sa nararamdaman natin. Ang ganda nun. Kung ano yung alam mo, yun ang dapat mag-control sa pakiramdam mo. Hindi yung pakiramdam mo ang magkukontrol sa alam mo. Last point, okay? Last point. Meron na kayo natutunan? Here's the thing. Last. So that's why may seal. Sinilyuhan na. Alin yung sinilyuhan? Ang sinilyuhan, yung pag-aari ng Diyos. Hindi yung pag-aari mo. Silyado ka na. Akala mo tuntua tayo. Alam ko ako'y ligtas. Bakit? I am sealed by the Holy Spirit.
Tama naman. Pero dapat mong malaman na yung selyo na yon, nagpapatotoo na hindi mo na pag-aari ang sarili mo. Pag-aari ka na ng Diyos. He that hath the Spirit is of God. And he that hath not the Spirit is not of God. Maliwanag. Last. Okay? Okay. The third is the seal of the Holy Spirit is our security. Security. That we what? We're the finished product. We all have this, security. Secured tayo, kapatid, if we have the Holy Spirit. But actually, here's what the Bible says in the book of John chapter 16 and verse number 13. The Holy Spirit was given to what? Guide you into all truth. Okay? Now, listen, wag ho natin kakalimutan mga kapatid, na ang banal na Espiritu, kapatid, yan ang nag-i-illuminate, nagbibigay ng liwanag sa atin para maunawaan natin ng mabuti ang salita ng Diyos. You see, naunawaan nyo na habang nandiyan ang banal na Espiritu, kung magpapasakop tayo sa Holy Spirit, kaya nga sabi ni Paul, be ye filled. Be not drunk with wine wherein it exists. Bakit? Yung alak, hindi mo maiintindihan ang salita ng Diyos. Pero pagka Holy Spirit, but be ye filled with what? Spirit, Holy Spirit. You see, be controlled. Bakit? Para maunawaan natin salita ng Diyos at yan ang magagabay sa inyo ng salita ng Diyos. So what is the issue here, mga kapatid? The Word of God. You see that? The Word of God. It's so important, kapatid. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung salita ng Diyos at yung banal na Espiritu ng Diyos, saka ang salita ng Diyos. Hindi po pwede magkahiwalay mga kapatid. Sapagkat siya nag-i-illuminate lahat ng naririnig niyo rito ngayon sa akin mga kapatid, yan ang nagbibigay ng liwanag sa salita ng Diyos. Now, here's the most important thing here mga kapatid. You need to understand how the Holy Spirit work through the Word of God. You see? Now, hindi naghihiwala yan. Pagka merong conviction ang Holy Spirit, it is always through the Word of God. Kaya wag mo nang, hindi po pwedeng magko-convict ang salita ng Diyos, ang banal na Espiritu na magkakontra sa salita ng Diyos. Hindi po pwede sabihin na, ito ang conviction ko eh. Teka muna, saan ang galing yung conviction na tinutukoy mo? Alam mo ba yung conviction? Kung baka sa kaso napatunayan na yan ka, convicted ka. So, dapat mong mapatunayan na yung ginagawa mo ay bunga yan ng gabay ng banal na Espiritu sa buhay mo na hindi dapat hihiwalay dito. Because the Word also is a Spirit. Okay? You should not miss that. Kapatid, you understand? Kaya sabi ko nga ito kung gaano kahalaga ito mga kapatid. Sinabi ko na ito kamakailan sa inyo. Okay? Pero gusto ko pang liwanagin ito, mga kapatid. You understand na we believe, we Baptists, we believe, this church, okay, we believe in the preservation of the Word of God. We believe in the inspiration and the preservation of the Word of God. Inspired, in other words, approved, preserved, iningatan ng Diyos. What is inspired is preserved, and what is preserved is inspired. If it is preserved, it is inspired. If it is inspired, it is preserved. Now, laliman lamang natin mga kapatid, yun pong pagkaunawa natin sa preservation. Kasi pagka nasa Bible school ka, ang matututunan mong preservation is na preserve ang salita ng Diyos, isinulat sa isang papel na hindi natutunaw at we call it the Scriptures. But the Scriptures is not just the papyrus. No. It is still the Word of God. Okay, tandaan niyo po noong araw, wala pong written transmission ng salita ng Diyos. Oral lagi po natatransmit yung salita ng Diyos orally. Like God
and Moses. Naalala nyo, ang Diyos sinulat niya sa bato, yung Ten Commandments. You remember that? Okay, Bible students, come on, talk to me if you can. All right. Now, sinulat. And then, na kanino yun? Na kay Moses. Bakit? Gabay yun, mga kapatid, ng mga Israelites, ng children of Israel. Gabay. Makinig kayo na mabuti. Don't miss this. Okay? So, hindi lamang po yan, kundi maraming beses na kinakausap ng Diyos si Moses at sasabihin niya ngayon kay Moses, Moses, sabihin mo sa mga tao. See that? So, mula sa Diyos, kay Moses, mga tao. Ngayon, wala na si Moses, wala na yung unang nasabihan. Di ba? Now, imagine kung gaano kaingat mga kapatid si Moses na eksakto. There, you can see also the inspiration and preservation. Okay? Now, first of all, God called Moses and approved Moses. And then He put His word to His called man. Preservation. Maaaring hindi nyo gano'n nakukuha. Maglalakad si Moses. Imagine, kapatid, there was a time, you understand, that Moses is still a human being. Na-offend, nagagalit. So there was a time na hindi yung Espiritu ng Diyos ang pinagana ni Moses sa buhay niya. That was the time when God said to Moses, Moses, speak to the rock. Kausapin mo yung rock, kausapin mo yung bato. Buisit na mga kapatid. Si Moses sa mga taga Fort Bonifacio, sa children of Israel. Sa halip na kausapin niya yung rock, anong ginawa niya? Pinalo niya yung rock. Do you think it is the hand of God? No. God's word is what? God's word is what? Speak to the rock. Not smite the rock. But Moses smote the rock. See that? Pero, so makikita nyo, it's not the preserved. Pero kay Moses, preserved ng Diyos, kay Moses, una tinawag niya si Moses. Tinawag niya si Moses. Okay? Then nilagay ng Diyos yung salita kay Moses. Now listen to me now. After that, you will notice na tinanggap ni Moses na nagkasala siya. Bakit? Alam ni Moses na nasa kanya ang salita ng Diyos. Alam niya, nandyan. Pero hindi niya sinunod. Nakapreserve sa kanya ang salita ng Diyos. So you understand, sa Bible school, ang makukuha lamang po natin, kapatid, is this, that the preservation is preserved dito sa written. But you understand, mga kapatid, there's another preservation that even that the Bible is teaching us, maybe not directly, but the Apostle Paul has a direct teaching about the preservation. Ano sabi ni Paul? Don't miss this. That you are the what? Living epistle. Written in your heart. The word of God is written in your heart. In other words, if you are the reason, kapatid, kung bakit tayo nabubuhay dito bilang isang Kristiyano at nabubuhay tayo bilang matino, kasi po, yan ang design ng Diyos sa buhay natin na ang kanyang salita ay hindi po nakapreserve lamang dito sa papel, kundi ang kanyang salita ay nakapreserve sa bawat buhay na nananampalataya sa Diyos. Now, do you understand that if you are a Christian right now, if you are a Christian tonight, His Word is preserved in you. You try to study the Bible, kapatid, sasabihin ng Biblia. Ano sabi ng Biblia? Rightly dividing of the Word of God, that ye may want. Yung buhay natin ay approve at kaya. That's why all Scripture is given by and is profitable for what? For what? And what? And instruction for righteousness. That a man of God might be what? Thoroughly furnished.
See that? Now, notice that. Kaya sinasabi natin, mga kapatid, ang buong akala lang natin, yung preservation ay nasa papel. Pero ang pinakamagandang preservation, kapatid, yung naglalakad. Yung buhay na nakikita sa atin ngayon is not just a Christian life. But if you will take it seriously, you are the preserved Word of God. Your life is preserved. Now, do you understand? Let me give you a side verse for that. You remember John the Apostle? Si John the Apostle, ang pinakamatanda ni Apostle at pinakahuling namatay among the Apostles. Bakit? He was preserved by God. Saan? Dinala siya doon sa island of Patmos. Preserved siya. Bakit kaya preserve si John? You remember his story? Bakit? Because meron siyang last assignment sa buhay niya. To what? Deliver the letters to the 7 churches in Asia Minor. You remember that? See that? So, yun ang assignment niya pa. Magdi-deliver siya. So in other words, preserve yung buhay niya sapagkat nasa kanya ang preserved Word of God. Do you understand why your life is preserved? Why God is preserving your life? Maraming aksidente at dumadaan. Maraming namatay na. Pag-usapan nyo, mga kasabay nyo na disgrasya na, nagkasakit, na aksidente sila. Pero bakit hanggang ngayon, nakaupo ka sa loob ng auditorium na ito, kumpleto ang iyong buhay? Because it is God preserving your life. Because God is also preserving His Word in your life. And God wants, listen, your last assignment is not to feed your family. Your last assignment is to preach and teach and proclaim the preserved Word of God. Sana maunawaan natin ang gusto ito, mga kapatid. Sapagkat ang buong akala lang natin, mangalap ng pera, kumain, akala natin yun lang ang last assignment natin. What a great joy to understand and to know that the reason why I'm still existing right now, not because of the supplements that I'm taking every day, but it is God preserving my life. And the reason why God is preserving my life, it is because I've got within me the preserved Word of God. Kaya nga ngayon, kita niyo, sapagkat hindi alam ng mga tao kung anong buhay nila, pasikatan, paramihan ng pera, kaya pagdating ng eleksyon, patayan. Bakit? Wala silang alam, kundi magpasarap, mga ganito. But listen, we should understand the reason why God preserved our life. Because of the preserved Word of God. Hindi ba napakaganda? Nakaupo tayo paglabas natin. Huwag mong kakalimutan. In you, Paul said, you are the living epistle. The preserved Word of God is in your life. Kaya nga kapatid, gaano kaganda kung yung preserved na yon, pananatiliin din sa atin at magiging magaling tayong steward, God will preserve. No wonder why many times in the Bible, even to the children, Ephesians chapter 6 verse number 1, children, your parents in the Lord, for this is, pagkatapos niyan, just keep going. And even in the Old Testament, honor thy father and thy mother. And then pagkatapos niyan, makikita niyo ano ang mga karugtong? That she may what? Have long life. Trust in the Lord
Proverbs chapter 3. Basahin nyo kapatid, sunod-sunod yan. Tignan nyo kung ano ang nagpipreserve. Tignan nyo kung anong ia-add ng Panginoon, buhay, sa sino mang nagtitiwala sa salita ng Diyos. In other words, as long as you're keeping and preserving the Word of God, God will preserve your life. That is our security. That's why, kapatid, paniwalaan mo yan, sapagkat yung statement na yan, ay hindi ko po yan statement yan ng Diyos. And that is sealed. Selyado po yan. Boom! May tatak ang Diyos yan. Kapatid, inuulit ko, I'm done. Pahingan niyo mabuti. Matagal ng Panginoon ang Panginoon. In fact, sinasabi rin ni Paul, sa tanggapin mo sa hindi. Maniwala ka sa hindi. Isang araw, tatanggapin mo rin. At sisigaw mo na si Kristo ay Panginoon. Every tongue shall what? Confess that Jesus is Lord. I hope this message is clear tonight. Tanong ko ngayon sa iyo, matagal ng Panginoon ang Panginoon. Ngayon, ang kailangan mo na lang, kilalanin siya na Panginoon ng buhay mo. Remember, naglalakad ka dyan. Araw-araw. Young people. Naglalakad kayo dyan araw-araw na piniserve ng Diyos ang kanyang salita sa buhay mo. What are you going to do with that preserved Word of God in your life? What are you going to do with it? Am I clear to you? Shall we all stand? Father, we thank you for your words. Bless this word, oh God. And speak to every heart tonight. Yeah. Kailangan po na maunawaan ang lahat ng mga bagay nito. Thank you for allowing us to bring your words, oh God, your preserved word. Thank you for preserving our life for the sake of the preserved word of God. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Kausapin niyo po ang bawat isa, please. Your heads are bowed, your hearts are closed. God is speaking to your hearts through that message tonight. Then let's come to the throne of God. Let's talk to God. Dakilang Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po ang bawat isa na lumapit po sa inyo. Alam niyo po ang aming pangangailangan, O Diyos. Alam niyo po ang tunay na aming kalagayan. We really need a message that will allow us to give in to the power and the lordship of the Lord Jesus Christ.
Thank you, O God. We praise you for what thou hast done in the midst of us. In Jesus' name, amen.